babanatan mo si Congressman Leviste, siguraduhin mo wala kang butas. Siguraduhin mo nag-due diligence ka at walang utang ang pamilya sa bansa. Sinampulan nila si Congressman Barsaga. Ngayon, tinitingnan nila yung legislative franchise ni Congressman Leviste. So babalik ako doon. Yung tax, Marcos. yung estate tax ba nabayaran na? Muling lumutang sa isang press conference ang issue na hindi pa nababayarang estate tax ng pamilya Marcos. Ito ang pinakamalaking issue na umusig sa nooy 2022 presidential campaign ni Pangulong Bongbong Marcos sa issue ng umunoy ill-gotten wealth ng kanilang pamilya. Sa press conference ng PDP Laban sa Maynila ay sinabi ni political strategist at analyst Professor Malu Tequia na may nakikita siyang double standard sa issue. Ito dahil matindi ang paghahabol ng gobyerno sa ilang kongresistang kritikal sa korupsyon habang walang malinaw na aksyon sa issue ng Marcos estate tax. Kasi kailangan maging patas. Babanatan mo si Congressman Leviste, siguraduhin mo wala kang butas. Siguraduhin mo nag-due diligence ka at walang utang ang pamilya sa bansa. Batay sa mga naunang report, taong 1999 pa nang maging final and executory ang desisyon ng Supreme Court para pagbayarin ng estate tax ang pamilyang Marcos. Biro mo kung ang nawala sa atin ay 1.5 trillion at yun ay ilang dolyares na nasa million ba o billion? Ang laki. Bilyon. At this 200. time na ang pangako ng dating Pangulo, Presidente Marcos Sr. 99% ibibigay sa Pilipino, at 1%, 90% sa Pilipino at 10% sa pamilya niya. Hindi yun nagagawa. Hindi rin nagagawa ang pagbayad. Diba? Taong 2022 naman, nang padalhan ng demand letter ng BIR ang pamilya Marcos para pagbayarin sa daan-daang bilyong pisong estate tax. Batay din sa mga naunang report, taong 1991 o 35 taon na nakakaraan ay sinisingil na sa kanila ang 23 billion pesos na estate tax na lumulobo sa 20% na interes kada taon hanggat hindi nababayaran. At dahil walang aksyon ang mga Marcos, umabot na ngayon sa mahigit 203 billion pesos ang kabuang utang sa buwis. Kabilang na ang mga interes at multa. Noong 2022, sinabi ni Senator Amy Marcos na handa ang kanilang pamilya na bayaran ang kontrobersyal na estate tax. May hatol na yan. May hatol ng Supreme Court, final and executory. Hindi ko maintindihan bakit pag sa kalaban, ganun na lang silang kadiin. Pag sa kanila, pikit mata at okay lang yan. Bukod sa pagiging anak ni Senadora Loren Legarda, naging matunog ang pangalan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa industriya ng solar power at sa issue sa maanumalyang flood. Sa industriya ng solar energy, unang lumikha noon ng pangalan si ngayoy Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Sa edad na 20 taong gulang, ang anak ni Senadora Loren Legarda itinatag noong 2013 ang Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated na ayon sa kumpanya ay siyang pinakamalaking solar company sa Southeast Asia. At sa loob lang ng isang taon, nakakuha ang kumpanya ng kaliwat-kanang kontrata mula sa Department of Energy. Noong 2016, pinasinayaan ng Solar Philippines sa Calatagan, Batangas ang anilay kauna-unahang solar farm sa Pilipinas. Si Pangulong Noynoy Aquino pa ang panauhing pandangal noon. All of us owe this to you, Mr. President. Isang taon makalipas, si Pangulong Rodrigo Duterte na ang kanyang panauhin sa pagpapasinaya sa pabrika ng Solar Philippines noong 2017 sa Santo Tomas, Batangas. Mr. Leandro, I said, keep it up. You are a visionary. And if by perchance you become a public official, ang kailangan mo lang is the will to implement and to do it. Kabilang sa mga proyekto ng Solar Philippines ang solar energy system ng ilang mall. Sa 2021 General Information Sheet ng Solar Philippines, kasamang incorporator ni Leviste ang isang Amena F. Pangandaman at 3 iba pa. Bukod sa Solar Philippines, nag-invest din ng bilyon-bilyon sa kumpanya ni Leviste ang ilang bigating negosyante ng Pilipinas, gaya ni Enrique Razon Jr. at Manny Pangilinan. Noong 2019, binigyan ng 25-year renewable energy distribution franchise ang Solar para sa Bayan Corporation na pag-aari rin ni Leviste. 26 na taong gulang siya noon. Kahit kinontra ito ng ilang stakeholders sa energy sector dahil masyado umanong pabor kay Leviste, pumasa ito sa Kongreso. Ang ina ni Leviste na si Senadora Legarda nakaupo bilang senador noon.
Pero aniya, hindi siya nakialam para pumasa ito sa Kongreso. As you know, I abstained. That is my son's company, of which I'm not an owner. And in the words of the sponsor, it is a social justice legislation. I think it's, but I abstained out of delicadeza because it's owned by my son, a 25-year-old entrepreneur. Kalaunan pinirmahan ito ni dating Pangulong Duterte at tuluyang naisabatas ang prangkisa ng Solar para sa Bayan. Binigyan ito ng kapangyarihan ang Solar para sa Bayan na magtayo, mag-operate at mag-maintain ng solar-powered facilities sa mga lugar na walang kuryente o underserved. 2025, naupo si Leviste bilang kongresista ng 1st District ng Batangas matapos talunin ang incumbent na si Eric Buhain. Nang pumutok ang flood control controversy, umugong ang pangalan ni Leviste nang ibunyag niya ang umano'y tangkang panunuhol ng isang district engineer sa Batangas kapalit daw ng pagpapatigil sa investigasyon sa mga anomalya at irregularidad sa mga proyektong infrastruktura ng DPWH sa unang distrito ng Batangas. Isiniwalat din ni Leviste ang binansagang Cabral Files na naglalaman umano ng insertions ng ilang mababatas at miyembro ng gabinete sa budget. Nitong Enero, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na iniimbestigahan nila si Leviste dahil umano sa pagbebenta ng prangkisa ng solar para sa bayan sa Meralco Power Gen Corporation o MGen. Pero paglilinaw ng MGen, shares ng isa pang kumpanya ni Leviste na SP New Energy Corporation ang binili nila mula 2023 hanggang 2025 at umabot ang transaksyon sa mahigit 22 billion pesos. Inanunsyo naman ni Energy Secretary Sharon Garin na halos 12,000 megawatts ng mga kontratang ibinigay sa Solar Philippines ang kinansela noong 2024 at 2025 dahil sa hindi pagsunod ng kumpanya sa kontrata. Nangihingi ngayon ng 24 billion pesos na penalty ang DOE mula sa Solar Philippines. Ayon kay Garin, walang record sa DOE na nailipat na ni Leviste ang ownership ng Solar Philippines. Bago umupo sa Kamara, sinabi ni Leviste na nag-divest siya sa SP New Energy Corporation na subsidiary ng Solar Philippines. Sa public ownership report na in-upload sa Philippine Stock Exchange website ngayong araw, inilahad ng SPNEC na pagmamay-ari ni Leviste ang mahigit 9.35 billion shares o 18.66% ng outstanding common stock ng kumpanya. Nauna nang sinabi ni Leviste na sasagutin niya ang mga isyong ipinupukol sa kanya sa pagbubukas ng sesyon ng Kongreso sa January 26.